400k debt as of today. Today, try natin i-solve kung paano niya babayaran at kung gaano katagal niya babayaran tong utang niya. Hi guys, this is Utang HQ. So, currently nag-develop kami ng Google Sheet for Etsy na pwede maging utang tracker and budget sheet breakdown. Gamit tong prototype natin, try natin i-solve yung utang problem ni OP. Okay, so let's start. 400k debt as of today. Hi, I am 26 female and I've been a silent reader for months now dito and I just want to share my debt story. Badly need advice na din po. Long post ahead. Okay. So, I have almost 400k debt as of today. Nag-start yung debt ko last year nung na-layoff ako sa dati kong company. Kahit na-layoff ako ng 2 buwan and I was living with them, I was still paying sa mga bills sa house ng family ko using my credit cards and S-loans. My debt includes 4CC debt, 4 credit card debts, S-Pay Later, S-Loan, C-Bank Credit, G-Loan, G-Gives, Atomy Card, Atomy Cash, Bill Ease, Mabilis Cash, and ilang utang sa kamag-anak. So, actually, natanong ko na siya, si OP, kung ano yung exact na mga utang niya. So, yun yung gamitin natin, this one. Para habang binabasin natin yung story niya, hindi tayo maligaw or mawala. So, overdue as of the moment, G-Loan, G-Gives, ito. Yung mga overdue gawin nating ibang color. Ayan, G-Gives, Atomy Card, Atomy Cash, tsaka C-Bank Credit. I plan na i-overdue muna sila at unahin yung maiksing loan ko. Like yung Mabilis Cash, which is 1K. Bill Ease na 4.7. Si G-Cash daw, bala ko hulug-hulugan kada ma-ex siya. So, ito yung mga G-loads, ganyan. Bala ko hulug-hulugan kada ma-extra galing pay ko. Not sure kung tama yung decision ko. Priority ko sana is mabayaran si S-Loan, which is 100k. Wow, ang laki. S-Pay Later, which is 2.9. S-Pay Later alongside ng pagbabayad ko ng credit card debts ko. Ito yung credit card niya. Hindi naman sila overdue, pero monthly, I guess, monthly amortization ata ito. Monthly amortization due lang nababayaran ko kasi yun lang talagang kaya ko for now. Okay. I am currently living away from my family. May rent at groceries pa ako na gastos. I'm earning 30,000 gross per month. Ay, gross lang pala to. Mostly sa pagbabayad lang ng mga utang, talaga napupunta yung pay ko cut-off. Shucks, magkano kaya to kapag net na? Nagbibigay din ako ng paunti-unti sa family. Nagbibigay din ako ng paunti-unti sa family. Feeling ko hindi ka na magbibigay after nito ng breakdown natin. Okay, so I already opened ng situation ko sa kanila. Galit na galit yung magulang ko sa akin dahil sa nangyari. Naintindihan ko bakit ganun ang reaction nila. Okay? Sa halip na matulungan ko sila sa kinaharap nila ngayon, nakadagdag problema pa ako. Di-reassure ko sila na mababayaran ko mostly ang utang ko within the year. Okay, mostly. Meron namang word na mostly. Okay. Pero hindi ko muna sila matutulungan sa mga bayarin. Iaahon ko muna sarili ko. Kasalanan ko din naman, ba't ako humantong sa ganito? Paunti-unti binabago ko ang aking lifestyle. Feeling ko hindi mo na kayang maging paunti-unti para magiging overhaul yung mangyayari. Para mabayaran mo tong utang. Kung dati puro angkas move it or joyride ako pagpasok sa work now, never na ulit ako nag-book since kaya naman lakarin papasok. Tamad lang talaga. Except kung malayo at hindi ko alam kung paano i-commute yung isang lugar. Okay. So, ito, kung kaya magpa-reimburse ka. Mas nalagyan natin dito transpo. Kasi parang feeling ko hindi siya maiiwa. Kung kaya mong iwasan mo. Pero kung hindi talaga, lagay tayo ng budget na 200. Lit nga niyan for a month. Kung dati nagpapalaundry ako, ngayon tiyagaan na lang every week maglalaba ako para hindi matambakan. Okay. Tama naman yun. Less food deliveries na din.
Actually, dapat ngayon mag-zero ka na. Zero food deliveries. Kasi hindi talaga kaya. Ang dami mo kasing utang. So, as much as possible, once lang siya sa isang buwan. Ganun din pag dine-in sa mga fast food chain. Isang beses lang para hindi naman ma-burn out sa pagtitipid. Okay, so, okay, kung yung goal nito ay hindi ka ma-burn out sa pagtitipid, naintindihan ko naman. So, pwede natin siyang ilagay dito. Pero talagang ito once a month lang talaga. As in, kung kaya mo na last day of the month para talagang makontrol mo, ganyan. Gawin nating 300. Pero ito isa lang talaga siya. Include ko din na way of pagpaparusa ko sa sarili ko is no more travel. For 25 to 26. 2026 hanggang hindi pa debt-free. Since travel lang talaga ang luho ko sa katawan. Tingnan natin kung hanggang 2026 lang, ha? I hope you can give recommendations or suggestions on how to relieve myself from debt. Okay. Okay, so may mga questions ako sa kanya. Tapos ito yung mga sagot niya. Cash loan apps, 163K. Actually, 191K nga nung tinignan na natin. So, yung mga sabi niya, dito daw sa cash loan apps, biglang emergency sa family na need ng mabilisang cash plus tapal system, kaya lumaki. Credit card, 130. Actually, yung sinabi niya, 115 lang talaga. From last year pa to, travel. Naku. Yan tayo sa traveling. Travel, bill sa bahay. Habang nakatira ako sa farm ko, mga almost 1.5 years din, na ako sumasagot sa lahat. Katulad ng internet, ngayon hindi mo na yan kaya sagutin. Tapos ito, sa tao naman, I guess yung mga kamag-anak na to, 44,500 ito. 44,500. Ito naman, nakikaskas ako sa credit card ng ninang ko. Ito kay ninang, 29K. Nagpakaskas ako sa credit card ng ninang ko nung wala pa akong credit card. Para magkaroon, bagong phone. Note natin yun. May bagong phone siya. So, tas dito, sabi niya, yung rent ko ay 3,000 per month. Wala na po akong transfer expense kasi lalakad ko na lang papasok at pauwi. Pero yun, na-mention nga niya na pag di niya alam, nag-aangka siya. So, maglag-alat tayo ng 200 kasi nga, parang kumbaga, maging realistic tayo dun sa budgeting. Kasi whether you like it or not, feeling ko, magagastos mo rin naman siya. So, might as well ilagay na lang sa budget. Groceries po dati po, 2K per cut-off ngayon. Bagsak na sa 1,500 per month na. Per cut-off to. So, dapat 4K siya. Tapos ngayon, 1,500 per month na lang. So, gawin nating, lagay ko na lang 1,500 Ikaw naman nagsabi. Kasi para buong 5K itong expenses mo. Kung nagne-negative po ako, ang binabawasan ko ay groceries. Tapos kinakapalan ko na lang mukha ko. Wala. Para makikain sa mga kamag-anak at nag-aas ng tulong sa mga tita at tito ko for groceries. Ganun po ako, kasadlak sa kaya. Kasadlak talaga. Kasadlak! Sa ngahirapan ngayon. Pero tease lang muna talaga ang gagawa ko. At alam ko makaahang din soon. Well, kung yun talaga, yun lang yung option para hindi mo magalaw tong 1,500. Wala, ganun talaga. Na lang, bumawi ka na lang kapag, pag positive ka na, positive na yung net worth mo. Yan, okay. Try natin, sagutin kung paano yung game plan. Strategy tayo. Okay, so start tayo dito sa expenses niya. Sa breakdown na expenses. So, dito sa sheet na ginawa namin, may log dito. So, dito, ilalagay yung income, 30,000. Ay, kaso, sanabi nga pala niya yung gross to, no? Hindi ko sure kasi kung magkano yung, net niya na, na income. Okay na kaya yung 2028? Alam kaya nung ChatGPT. If my gross income is 30,000, how much is my net? Philippines. Totoo ba to? 3,700? Shocks, ang baba ng 26. I mean, relative to sa debt mo. Hindi ko kasi sure kung tama tong sabi ni ChatGPT, pero kasi ang binawas niya SSS, PhilHealth.
Pag-ibig, at saka may tax. Siguro sundin na lang natin to, 26K. Shocks. May 26,000. Tapos mention niya, may rent, groceries, 3K, tsaka 1,500. Rent, groceries, 3K, tapos 1,500. Tapos, sa family, hindi ka na talaga pwede magbigay kasi masyadong madami yung utang mo. Kasi parang ang lumalabas kapag kinombine natin yung monthly mo na cash loan apps at saka yung banks na mga minimum ng mga bangko. Ito, total monthly mo 46. Tapos, sabi mo yung salary mo 30K yung gross. So, assume natin na 26,000. Sabi ni ChatGPT 26 daw. So, assume natin na 26K yung net mo na nakukuha sa sahod mo. So, sobrang laki ng difference. Okay. So, lagay muna natin to. Transpo is 200. Tapos, sabihin natin, kunwari, nag-dine-in ka, ganyan. Sabi mo, delivery, ganyan, 300. So, pag nalog na to, punta tayo dito sa breakdown. Okay, kung titingnan natin, sa budget, left to budget, meron kang 21K para ibayad sa utang mo. So, left to budget 21K. So, punta tayo sa debt breakdown. Yung budget mo for utang is 21,000. Okay? So, i-assume natin na from 1 year, ito muna, isang taon ka nagabayad ng 21,000 a month. Tapos ito, plinot ko na yung mga utang mo. So, ito naka-plot siya from pinakamaliit to pinakamalaki na balance. Ayan. Tapos hindi ka nagsabi ng mga interest rate and stuff. So, hindi ko naman na nilagay. Okay. So, as you can see, kung 21K lang yung budget mo, tapos yung monthly to, yung minimum mo lang to, minimum mo lang monthly, 46K. Double check natin. Ito yun, no? Pag inad natin yung ito, sa cash loan apps, tapos yung sa bangko, pag inad natin 46K, yan yung monthly total talaga. Laki. 46K. Okay. So, as you can see, parang, negative 25K ka. So, ganyang kalaki. Ang laki. So, paano natin to gagawin? So, na-mention mo na ang game plan mo, i-overdue muna to, itong 5, tapos unahin bayaran yung maliliit. Okay, so ano bang pwedeng gawin? So, kung ako sa'yo, minention natin dito na 21,000 yung budget mo, pambayad ng utang in a month. So, kung ganon, dapat ba 21,000 lang yung pwedeng pangbayad sa utang? Kailangan mapababa natin to 21,000, diba? So, try natin bawasan to. Tanggalin mo natin yung pinakamalalaki. S-loan, G-gives. Kulang pa din. 23. Try natin ito, Atomy. Ayan, kasya na. 18,000. So, feeling ko kung sa akin nangyari to, ang feeling kong gagawin kong game plan ko, unahin ko na muna matanggal. Para lang din gumaan sa pakiramdam. Unahin ko muna tanggalin yung kaya kong tanggalin na maliliit na utang. Okay? So, una gawin natin is yung S-loan, G-gives, tsaka Atomy Cash. So, S-loan, 0 muna natin to. Tapos, Atomy Cash, G-gives. Atomy Cash. Ito. Okay. So, may left to budget ka na 2,000. Okay. So, by the way, bago tayo bago tayo tumuloy, disclaimer lang din na hindi to financial advice. So, mag-research pa din kayo kung ano yung best option para sa payment. So, tinatry lang natin sagutin tong kung suggestion lang to kung ano yung pwedeng option na pwedeng gawin ni OP para ma-solve yung utang problem niya.
Okay, so ang actually yung narinig ko, from nabasa ko from research, may partial payment to itong S-loan na 200. Pwedeng 200 yung partial payment. So, feeling ko, kahit na mag-partial payment ka na 200, may tatawag at tatawag pa rin sa'yo. Pero, at least may ginagawa kang partial payment, kumbaga. Tapos dito sa G-Gives, hindi ko sure kasi nung try ko mag-research ko may ganun na sila. Alam ko pwede sila mag-partial payment, hindi ko lang alam kung may minimum. So, pero assume natin na meron, 500. Tapos dito rin sa Atomy, 500. Kasi feeling ko better na at least may partial payment ka kaysa talagang wala. So, doon meron kang left to budget na 856. Okay, so let's start. Okay, so dito sa Google Sheet natin, hatakin lang natin na pababa. So, 1 year muna yung ipipeg natin. Hatakin lang muna natin ito pababa. Okay. So, ito, diba, start tayo sa pinaka mababa yung balance, 1,126. Mabilis cash. So, ang gagawin natin, since meron pa tayong left to budget na 856.56, tapos ang kailangan mo lang for balance is 563, ilalagay mo lang yung kailangan dito para maging 0. So, 563. So, 0 na siya. Tapos dito, 0 na. So, by May to 2025, tapos na tong mabilis cash. So, paano ba? Gawin natin, delete pa better. Ayan, delete muna natin. Tingnan natin. Next, so since tapos na to, SPay later naman. So, dito sa May, meron ka pang matitira na left to budget. So, pwede mo siyang ilagay dito. 293.56. Ito siya. Ayan. So, kailangan kasi diba 0 to, left to budget. Ito yung mangyayari. Ito na yung balance mo for SPay later. Tapos, sa June, magbabayad ka ulit ng monthly mo, 700. Ang magiging balance, 701. Ito, assuming to na ang isa-sacrifice natin. Ang isa-sacrifice natin is loan, G-Gives, at saka Atomy Cash. Assuming na ganun yung yung isa-sacrifice natin na minimum lang sila or partial payment lang. So, dito, so, pagdating ng June, meron kang, nagbayad ka na ng lahat ng monthly mo, di ba? Tapos, matitira ka pang 1,419. At ang balance mo na lang dito, 701, di ba? So, 701.34. Okay. So, by June, tapos mo na tong 0 na tong SPay later. So, SPay later, delete natin. Okay? Nagbayad ka na ng SPay later, tapos may 718 ka pa na natitira. So, sa TikTok natin ilagay. So, lagay natin dito. 718.22. Ay, shucks. Yan. Okay, so, i-hide ko lang tong dalawa since tapos na sila. Hide. So, sa TikTok naman, so, balance mo 1,267. Tapos 0 na to. So, July ka na. July, babayaran mo ulit lahat ng minimums mo. Tapos, pag nabayaran mo na lahat, meron ka natitirang 2,414. So, ito, ang kailangan mo lang 605. So, di ba ang goal natin is ma-0 to. So, 605 naman dito. 605.42. Yan, delete natin. Tapos, meron ka pa daw 1,809 na natitira. So, ito pwede natin ilagay pa dito sa bill is, which is 704 lang yung balance na kailangan mo, diba? 704.07. Okay. Oh, tas meron ka pang 1,100 for with job. Sayang di pa ako makabot. 1,104.97. Ayan. So, ayan, ganyan.
Okay, so pagdating ng July, dapat tapos mo na yung TikTok mo, Bilis, at saka Fast Cash. Dito. TikTok, Bilis, Fast Cash. Yan. Kumukonti na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na. So, i-hide ko lang muna to since tapos na to. Ay, ito muna. Hide. Okay? So, ngayon, pagdating mo ng August, pabayaran mo ulit lahat ng minimums mo, meron kang extrang 5,801 from dun sa mga tapos mo na bayaran. Okay? So, meron ka pang, dito, 258, no? So, nagay lang natin dito, 258.08. 3 pala. 3. Ito, 0 na to. So, tapos na yung fast cash mo by August. Tapos meron ka pang left to budget na 5,500. So, kailangan mo lang gawin ay ito tapos na to eh. 513.34. Okay. 0 na siya. Okay, so meron kang 7,000 pa pala. Since, di ba, tinanggal na natin yung monthly payment mo. So, tapos na tong G-loan. 0 na natin to. G-loan. Ito, hide natin to. Okay, so next. Meron kang 7,000. Okay, dito sa hindi ko kasi sure kung magkano yung penalty na makukuha mo sa Atomy Cash. Since ang dami mo na nga hindi nabayar. I mean, parang 3 months kang minimum lang, partial payment lang. So, ito, pwede ako magkamali yung sa partial payment. So, kailangan nyo pa rin mag-research din kung okay ba yung ganitong game plan. Okay? So, by this time, by August, dapat 5 na lang siya yung cash loan apps. So, kasi ang goal naman kasi, yung initial goal natin for the 3 months is mabawasan yung lahat ng mababa. Kasi para matanggalan din ng like stress sa isip niya. So, yun yung goal. So, ngayon, by this time, may 7,000 ka na left to budget. So, kaya mo nang bayaran tong Atomy, no? Ng monthly payment. So, copy natin to. Okay, so, kasi nagbabayad ka ng 500 eh. So, by the time ng August, meron ka na lang, pag nagbayad ka nito, actually, pwede mo na palang buuin to. So, ang balance mo na lang is 2,900. So, pwede mo na tong bayaran. 2,900. Okay, 33.80. So, bigla mong binayaran lahat. From hindi ka nagbabayad, I mean, minimum lang to biglang boom. So 0 na siya. So, may tira ka pang 325. So, lipat natin siya dito sa August 10. 325. 325.47. So, 0 na. Okay. Ngayon, to Atomy Cash by August, dapat tapos na. Cash. Ito, delete. Next natin, hide ko lang muna ito. Hide. Okay. Next natin, yung C-Bank, meron kang, so ano tayo, September na tayo. Okay? September, meron kang 8,400 na pwedeng i-distribute. By this time, siguro, so pagdating dito, 1930 na lang kasi to eh. So, pwede mo na siyang ilagay dito. Pag mas mababa yung balance dun sa monthly payment, dito mo siya ilalagay. 1931.60. 0 na to. Okay? So, dapat by September, tapos na yung C-Bank credit. Tapos, meron ka pang 8,000 na left to budget. So, ilagay na, wag mo na siguro, itong RCBC, mababa naman, ang ina-assume ko lang. Usually kasi na pag bangko, mas pababa yung interest rate nila. So, better na ihuli mo na lang yung mga bangko. Unahin mo na yung mga cash loan apps kasi yun yung mataas lagi yung interest rate. So, dito tayo sa September. Ito, pwede mo na rin to bayaran, no? Yun na lang yung natitira. 1827.56. So, 0 na to.
So, by September, bababayaran mo na yung CBAC at saka yung Atomy card. So, tingnan natin. CBAC, tsaka Atomy card. Ito. Okay, dalawa na lang. Oh my God. So, i-hide ko na muna to since tapos na siya. Hide Atomy card. Okay. So, meron kang 10,000. Okay. So, ang gawin natin, actually, wala ka pa emergency fund. Hindi ko na muna ibabanggitin dito yung mga emergency fund and whatnot. Kasi kung i-manage mo natin to pababae mo natin yung debt kasi sobrang laki. So, meron kang 10,000 left to budget. So, huwag mo na RCBC kasi relatively compared to loan apps, mas mababa naman I think yung annual interest rate nila. So, yung Citi rin, hindi mo na. RCBC, Citi, BPI, Union Bank, wag na muna. So, G-Gives tayo. Okay, so by September 2025 kasi, dalawa na lang yung utang, S-Loan tsaka G-Gives. For me, uunahin ko pa din yung mas mababa para tapos na siya. Para isa na lang yung iisipin mo if ever. So, by this time, ito, ang pwede mo, 11,476.38. Okay. So, meron, ayan, 0 na to. 0 na yung left to budget mo. So, punta tayo ng October. So, pagdating ng October, meron kang 15K, diba? 50, 235. Ay, wow. Sana all. 15. 15 So, 0 na left to budget. So, meron kang 9,000 na lang. Okay? So, 0 na to. Punta tayo November. Meron kang 15,000. Ito, okay na to. 0 na yung G-Gives mo. 9,412.13. Tapos 0 na to. So, by November, tapos ka na sa G-Gives. Dapat tapos ka na sa G-Gives kapag ginawa mo ting strategy natin. Okay, so, G-Gives. Yes, na lang. Okay, ito na yung malaki. Okay, so by November to, no? So, sa November, actually, meron ka pang 5,800 na pwedeng ilagay sa S-Loan. So, lagay natin dito. 5,822.87. Okay? Okay, so punta naman tayo sa December. Pagdating ng December, delete natin to. Meron kang 15,000. 15,435. Okay, so puro ganito na yung amount mo. Since ito na lang yung binabayaran mong malaki sa loan app. Pag ginawa mo yon, matatapos ka ng, ito na yung negative, diba? So, delete natin to. By May, tapos ka na dito sa S-Loan. So, 13 pag 30, gahin natin itong tingnan titira na lang. 13,591.34. 0 to. Okay? So, actually, pagdating ng May, dapat bayad na lahat ng cash loan apps mo. Okay? Congratulations. So, ngayon, actually, dapat dito pang kung kaya mo, mag-start ka na ng savings. Yung emergency fund goal kasi kailangan siya for yung nasa bangko lang na pag kunwari may emergency, may magkasakit, whatever, or may basta emergency mangyari, dun ka kukuha. Ngayon, itong emergency fund, ang computation niya is yung expenses mo in a month times 6 for 6 months. So, since hindi natin kasi nung sinabi mo yung mga expenses mo in a month, para ito lang, di ba? Itong rent, grocery, transpo, itong sa deliveries and eat out. Syempre kasi pag may pera ka na, magbibigay ka na sa parents po, di ba? Sa bills nyo. Tapos, ano pa ba? Siguro, pwede mo dagdagan yung groceries mo, ganyan. Or transpo mo, whatever, ganun. So, if ganun yung gagawin, ideally kasi, sa needs natin, so considering yung sahod mo na 26,000, sabihin natin yung budget, yung net mo na income, ideally,
yung para sa needs mo, yung mga kailangan mo bayaran niya rin, debt, rent, grocery, electricity, internet, transportation, ideally, 50% siya ng income mo. So, 13,000. Tapos, yung wants mo, 30% nung sahod mo, which is 7,800. So, yun muna yung gawin natin na basihan. So, in a month, dapat meron kang 20,800. Sabihin natin 20,800 yung expenses mo in a month. Gawin natin 21, okay? 21,000. So, 21,000 times 6 months. So, actually, dapat meron ka sa bangko na gantong amount. 126,000. Hindi mo siya gagalawin as in talagang nasa bangko lang, pang emergency lang yung, sa emergency mo lang siya gagamitin. So, ngayon, dito sa debt breakdown, yung medyo like, quote-unquote, maluwag mo is dito pa sa June. Okay? So, I suggest na by June, mag-start ka na mag-save ng emergency fund mo. Okay? So, mababawasan tong budget mo dito. Pwede tayong, okay, so kunyari ito, 1843 na lang to, diba? So, pwede natin siya ilagay sa, para mag-zero. Ito pala, mag-zero na yung RCBC. So, 840.23. Okay? So, zero na to. Tapos, may supli ka pa. Pwede. So, by May, dapat tapos na yung RCBC mo. Tapos, yung city, ilagay natin dito. So, dito, lagay natin 1,003.43. Okay, so, ito, i-hide natin kasi tapos na siya ng May. Hide. Tapos, G-Gives din, hide natin tapos na. Yung S-Loan. Tapos na din to, so, i-hide na natin. Okay, so, by June, pag tinignan kasi natin, meron ka pang 3 kamag-anak na kailangan, 2 kamag-anak plus ninang na kailangan bayaran. So, I suggest na 5K? Okay na kaya yung 5,000 sa ninang? Siguro 5K, pwede na siguro yun, no? Mahalaga naman nag-start ka na magbayad. Tapos pag tinignan natin, meron ka pa actually leftover na 7,435. Kung ako sa'yo, itong 7,000, kailangan mo kasing habulin tong emergency fund mo na 126K. Kasi kunwari may mangyari, may mo hospital, whatever. As in, walang-wala ka kasi wala ka talagang savings. Dapat actually earlier pa to. Pero kasi, parang unahin na natin yung, ang laki kasi ng mga utang mo. So, I guess unahin na natin yan. So, pwede mong ilagay dito sa city, 435. Para buong 7K to. Tapos ito, simula dito sa June, gawin nating 21,000 minus 7,000. Simula June, ang gawin mo, 14,000 na lang yung i-allot mo sa utang. Ang mangyayari nun sa budget sheet, dito yan. Magiging 14,000 na lang to. Kasi kailangan mo na mag-start mag-save. Ito, magde-deposit ka 7,000. So, ideally, mag-start ka na mag-save. So, simula June, 14,000 na lang hinalagay mo sa... Huwag mong gastusin sa baka bigla mong gastusin pangkain or whatever. Kailangan same lifestyle pa din kasi hindi mag-work to kapag bigla ka nag-change ng lifestyle. So, 14,000. Although, alam mo yun, kaya mo na siyang... feeling ko kaya mong earlier matapos yung debt. I suggest na mag-start ka na muna mag-savings. Kasi nga, emergency na wala kang emergency fund. So, unahin mo na yun. So, okay. So, simula sa June, mag-start ka na 14K lang, di ba? Tapos, diyan, nag-payment ka, nagabayad ka ng... Naku, lagpas na tayo ng 2026. Pero, feeling ko, medyo patapos naman na. So, start tayo ng June. So, 0 na to, diba? So, pagdating ng July, may 435 ka. So, dito ulit, 435. Pero kasi itong BPI, matatapos muna siya by... Sige, wait lang. 435. Ayan. So,
ito lang, basic ka lang, minimum ka lang hanggang October. By then, tapos ka na sa BPI. So, ito, 1578.98. Congratulations. Ayan. Tapos mo na yung BPI. Yeah. Ito ay tapos na. Tapos, meron ka pang pandagdag dito. So, ito ay 624.02. So, bale, pagdating na October, tapos na yung BPI mo, delete na natin to. Hide. Meron ka na lang Union Bank, tsaka City. Okay? So, October. Okay. Okay. So, October din, tapos ka na rin ng dito sa isang kamag-anak mo. Tapos ka na din. So, lagay mo dito, 1.5. Zero na to. Okay? Okay? Tapos, pagdating mo din dito, tapos na rin tong isa. Oh, nice. So, pagdating yan ng October, at dami pala mangyayari pagdating ng October. So, pagdating ng October, tanggal na tong dalawang kamag-anak mo. Dalawang kamag-anak. Okay? Tapos, so, hide natin to. October yan. October. Tatlo na lang. Okay. So, pagdating actually ng October 500 ka pa eh. So, lagay natin dito. 1124.02. Okay, pangdagdag mo ng dito. Okay. So, sa city. Okay. So, bayad ka. Yung sa ninang mo, matatapos na siya by tapos na tayo, October, November, December na, pwede mo na, tapos na yung, dalawa na yung matatapos mo. Yung sa ninang mo, tapos na rin. So, 4,000 to. Zero na to. Ginopya ko lang to, kasi 4,000 na lang yung mas mababa na sa 5K. Tapos, ito, sa city mo, 86 na lang, 86 pesos na lang. So, 86.85. Zero na to. Okay? So, pagdating ng December, isa na lang yung utang mo. Yung sa Union Bank na lang. So, eto, may natitira ka na 8,000. Pwede mo siyang ilagay dito. 8,116.50. Yan. Ayan. Okay. Good job. So, pagdating ng December, sakto pala yung natin, yung game plan natin. So, pagdating ng December, ito na lang Union Bank yung titira. Tapos, so, magiging like super utang free ka pagdating ng January. Okay? So, ito 1654.1. So, pagdating ng January, ubos na yung utang mo. Okay? Ayan. So, congratulations. Okay, so ngayon, some notes, no? Una, wag na magdagdag ng utang, okay? So, mangyayari lang na matatapos yung mga utang na bayarin ng January 2027 kapag di mo na dinagdagan yung mga utang mo. So, talagang kailangan mong sundin na 21K talagang nakalaan lang for utang. Okay, tapos yung next na note, number 2, calls and texts from bank apps, from loan apps. So, expect mo na madami ka makukuhang calls and texts from loan app. So, according from research ko, pwedeng maging mali So, kailangan mo din mag-research ng sarili mo. Makulit daw, makulit daw yung ibang apps na maningil. Especially yung, kunwari, yung ibang bank apps, loan apps, laging nagko-calls, ganyan. So, kailangan mo silang sagutin. Tapos, magbabayad naman tayo ng minimum. Lahat naman binabayaran natin. Doon sa game plan na ginawa natin, lahat may minimum. Kasi nga, ang liit lang nung sa S-Loan, 200 pesos lang yung inalat natin for that monthly. So, hindi ko sure kung paano yung game plan doon, pero like, pwede mo silang kausapin, ganyan. Tsaka, feeling ko, according doon sa mga nabasa ko, na nababawasan yung text or calls kapag nag-partial payment ka. So,
Again, kailangan mo pa rin mag-aral, like i-research kung paano ba yung gagawin or yung strategy pa ganun. So, next ay number 3, sell your stuff. Kung gusto mong earlier matapos tong mga utang mo, ibenta mo na kasi na-mention mo dito kanina, may bago kang phone na binili. So, kung mabebenta mo siya ng like 10K, whatever, ganyan. Or tas kung may appliances ka or like mga damit na hindi ginagamit, kapag naka 30K ka man lang, ganyan, 20K, 30K, ang laking tulong niya, mapabawasan agad yung debt mo. So, lahat ng like spare money mo kung may magbigay or whatever, ilagay mo lahat sa utang, ganyan. Tapos yun nga, reminder nga na pagdating ng June, mag-start ka na mag-save ng emergency fund. Pagdating ng January, dapat tapos na lahat ng utang mo. So, natatanda mo yung napag-usapan natin na savings dito na 7,000. So, mag-start ka ng June. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 months papuntang January. So, dapat by January, meron ka ng 7,000 times 8 pa? 8. 56,000. Okay. So, dapat may 56,000 ka ng savings sa bangko. Pagdating ng... Actually, pwede pala na... Kasi diba sabi mo gusto mo na matapos ng December 2026. So, actually, pwede palang kumuha ka na... May ano ka pa dito kasi sa savings mo, pwede kang kumuha ng 16,000. Pwede mong gawing 9,770.25. Ayan, sakto. Kung gusto mong matapos talaga ng December, so kuha ka na lang dun sa mga savings mo. Ayan, sakto. So, ayun, dapat by December, meron ka ng around 56K na emergency fund. Around 56K na emergency fund by December. Tapos wala ka ng utang. Yes, congratulations. Okay, so if ever na in-apply mo to, itong gantong game plan, or merong nag-apply ng gantong game plan, kunwari yung S-loan hindi nyo muna mag-partial payment lang kayo. Comment naman kayo below kung ano yung like experience nyo regarding that para makatulong tayo next time sa ibang mga tao. Tapos kay OP, if possible, after 3 months, bigay ka naman ng update kung saan ka nahirapan or whatever, kung ano yung mga naging, kunwari, ganito yung ginawa mong game plan, tapos yung S-loan, tawag ng tawag, ano yung ginawa mo, yung mga ganong kind, para makatulong din dun sa iba for next time. Ayan. Tapos itong Google Sheet na to, again, prototype pa lang to, dine-develop pa namin. So, currently medyo manual siya. Pero hopefully, after sa comments below yung mga suggestions nyo, pwede pa namin ma-improve to. Okay. So, itong sa budget breakdown, di ako masyado nag-concentrate dito kasi nga, medyo malaki kasi yung utang ni OP. Okay. So, sa next case study, hanap tayo ng pwedeng mas magamit tong budget sheet. Okay. That's all for today. Thanks for watching.